sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Galit na galit nga itong si Miss Monica nang malaman niya ang ginawa nga nitong si Megan na pagpapakalat. Sa video nga nakasabwat itong si Jenny kaya matinding pagpapaliwanag, subalit hindi nga umamin itong si Megan, tila hindi siya humingi ng dispensa. Kaya naman sinabi ni Miss Monica na kung hindi makikipag-cooperate si Megan ay baka tuluyan niya nang ang iban ang Yumi. Kaya sinabi nitong si Jenny na humihingi siya ng dispensa at hindi na umano mauulit. Hindi na nagbigay pa ng pahayag si Miss Monica at tuluyan na itong umalis. Samantalang hindi naman humingi ng tawad itong si Megan kay Jenny matapos ngang malaman ang ginawa niya. Tila nagmamataas pa itong si Megan. Si Jenny pa rin ang naglambing kay Megan. Nilapitan niya ito sabay sabi na bakit umano pinakalat ni Megan ang video nitong si Baste. Ngayon ay inamin nga nitong si Megan na bakit pagdating sa kanya ay talaga namang aligaga si Miss Monica. Naiinggit umano siya kay Jenny dahil halos lahat ay nasa kanya na. Ngunit paliwanag ni Jenny na wala siyang inagaw kay Megan. Tila hindi maintindihan ngayon ni Jenny ang punto nitong si Megan na matagal na umanong inagaw ni Jenny ang lahat ng kanya. Umalis itong si Megan na sobra-sobra ang sama ng loob. Sa kabilang banda, nalaman agad ito ni Miss Dara. Kaya tinawagan nga ni Dara itong si Megan upang kumustahin. Ngunit anya pa nitong si Megan na wala siya sa mood para makipag-usap. Dahil para umano siyang kontrabida sa teleserye na siya ang pinagbubuntungan ng galit ngayon ng kanilang grupo. Pati na itong si Miss Monica. Ngunit paliwanag ni Dara na wag umanong magpaapekto dahil kasama ito sa pagiging sikat niya at talaga namang hindi mapagkakaila na mas magaling pa rin itong si Megan kesa kay Jenny. At dahil lumantad na ang katotohanan tungkol kay Baste, humingi nga ng tawad si Baste dito sa kanyang ama. Ngunit anya ng ama ni Baste na sana lang ay nandito ang kanyang ina dahil siguradong mas maiintindihan umano ng kanyang ina ang sitwasyon nitong si Baste. Dahil sa kanya ay hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin at blanko pa rin ang isipan ng kanyang ama dahil dito. Niyakap na lamang ng ama itong si Baste. Sabay sabi na kahit hindi niya maintindihan ang lahat, ay handa niyang intindihin si Baste. Dahil baliktarin man ang mundo, siya pa rin ang ama nito. Tuwang-tuwa si Baste at halos maiyak siya dahil sa wakas sa kanyang pagladlad ay tinanggap rin siya ng kanyang ama. Kaya agad nga pinuntahan ni Baste itong si Jenny. Humingi siya ng tawad dahil sa pagiging pagtatrato nga ni Baste kay Jenny na parang isang kontrabida. Ngayon ay mas napadali pa yata ang kanya pag-amin sa kanyang ama dahil sa nangyari. Napangiti na lamang si Jenny sabay sabi na hindi naman talaga niya gusto ang nangyari. Kung sino man ang nakakaalam at makakapagtago ng kanyang sikreto ay walang iba kundi si Jenny iyon. Kaya naman laking pasasalamat ni Baste sa kanyang matalik na kaibigan. Habang itong si Amelia ay naglalayas ito dahil nalaman niya ang kanyang sakit. Hindi niya matanggap na pagsisilbihan siya nitong si Dara at Megan dahil para sa kanya ay isa lamang siyang pabigat. Kaya naman nang dumating itong si Megan sa kanilang tahanan ay agad nga itong nataranta at hinanap ang kanyang lola Amelia. Ngunit wala ngang ideya ang mga katulong roon. Wala silang alam kung saan nga nagpunta ang kanilang amo. Kaya naman tinawagan ngayon ni Megan ang kanyang lola. Subalit hindi ito sumasagot. Kaya matindi na ang pag-aalala nitong si Megan. Tinawagan niya ang kanyang ina na itong si Dara. Ngunit kahit si Dara ay tila walang pakialam. Kaya naman itong si Jenny habang naglalakad siya sa naturang ospital dahil binisita niya ang kanyang amang si Perry. Nagulat na lamang siya nang may natumba na isang matanda.
Hindi inisip ni Jenny na ito si Amelia dahil sa kasalukuyan ay nakatalukbo nga ito. At sa pagkatumba ni atong si Amelia ay agad nga siyang inalalayan ni Jenny. Kaya naman nang magkatinginan ng dalawa ay nagulat itong si Jenny kung ano ang ginagawa nitong si Amelia roon. Agad ngang nagulat itong si Amelia nang makita niya itong si Jenny na inaalalayan siya patayo. Nagpasalamat itong si Madam Amelia kay Jenny. Kaya tinanong ni Jenny kung ano ang ginagawa niya sa naturang ospital. Inamin ngayon itong si Amelia na meron umano siyang iniindang sakit. Ngunit sa ngayon ay hindi ito pwede malaman ng kanyang apo at ni Dara dahil siguradong mag-aalala lang umano ito. Kaya naman sinabi nitong si Jenny na malaya niyang pagsabihan ng problema niya itong si Madam Amelia. Ganun pa man, ay dito nga sinabi ngayon nitong si Jenny na kung ano man ang pagsubok na kinahaharap ngayon ni Madam Amelia ay siguradong malalampasan niya ito. Inamin ngayon nitong si Jenny na kahit sila nitong si Megan ay nagkaroon nga ng problema. Ngunit napatawad umano ni Jenny ito. Dahil alam naman nitong si Jenny na sa tindi lang iyon ng pagkakairita nitong si Megan. Hindi makapaniwala itong si Amelia kung paano nakakayang tiisin ni Jenny si Megan. Ganun pa man ay si Madam Amelia na ang humingi ng dispensa para sa kanyang apong si Megan at pagsasabihan niya man ito. Ngunit ang hindi alam ni Jenny na nawawala pala talaga itong si Madam Amelia sa kanilang tahanan dahil ayaw nitong malaman ni Megan at Dara ang kanyang tunay na nararamdaman at sakit. Ngunit maging itong si Jenny ay wala talagang ideya sa kung ano talaga ang nalaman ni Amelia tungkol sa kanyang kalusugan.